Mga higala, kumusta? Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa kung walang kanin, ano pala ang kinakain sa lifestyle ko. Before tayo magpatuloy, ako po pala si Higalang Neven, isang lingkod bayan bilang isang sundalo, negosyante, advocate sa low carb. By the way mga higala, ako ay hindi medical or doctor in profession or related in any medical profession. Itong pag-advocate ko ay based doon sa almost 3 years na experience ko bilang low carb, no rice, and fasting na lifestyle. The best pa rin, consult natin sa medical practitioners, sa mga doktor natin, sarili natin, before tayo decide kung ano yung dapat natin gagawin. Sa akin lang, ang sinishare ko lang ay based doon sa experience ko. Ang experience ko kasi dati, nagkaroon kasi ng stroke yung father ko. Until ngayon, hindi talaga siya totally naka-recover. Kaya yun ang isang trigger ko last 2021, sinubukan ko na ito. In connection doon sa nangyari sa father ko. Nung sinubukan ko, marami ang advantages sa kalusugan ko. Kasi, siyempre, papunta na tayo magiging 40s. Anong gagawin ko? Nagawa ko, based doon sa guidance ni Lord, ito yung gagawin ko. Kaya ito ako ngayon. Ang problema lang kasi sa atin, marami pa rin kulang ang ating kaalaman sa mga lifestyle. Kasi nasasanay tayo sa mga traditional na mga lifestyle tulad ng pagkain ng kanin. Kasi tayo mga Asian, lalong mga Pilipino ay kanin lover talaga. Mataas yung intake natin sa carbohydrates at saka sa sugar. Resistant tayo sa pagbabago. Kahit alam natin na ang kanin, ang sugar, carbohydrates, nagbibigay sa atin ng sakit na diabetes. At hindi lang diabetes, marami itong komplikasyon. Alam nyo na yon. Ang nakita kong solusyon, kinakain natin, lalo-lalo na sa mga kinakain natin. Ano yon? Carbohydrates, particularly carbohydrates, kanin, at saka yung mga matatamis. At ang nakita kong isa sa mga readily available na mga pagkain ay ang ito. Maliban sa mura siya, puno din ito ng sustansya. Kumpleto din ito. Mayroon siyang protein, mayroon siyang at iba pang mga minerales. Maliban sa ito, may mga gulay din tayo na pwede nating kukunin sa ating mga bakuran lang. Tulad ng talong, okra, okra, kamatis, alugbati, kangkong. Yun, nandyan lang yan. Naaran na sa ato ang garden. At saka, ang kagandahan lang sa ganitong lifestyle, kahit marami kang kinakain na mga protein, karne, letson, matatabang pagkain, basta wala lang yung kanin at sa carbohydrates at saka yung sugar or matatamis na pagkain, ay ito ay unlimited. Unlimited yung pagkain mo dyan. At hindi ka matatakot dahil hindi ito mag-generate ng insulin resistance. Ano ang benepisyo sa lifestyle ko sa ngayon? Ang benepisyo ng lifestyle ko, unang-una, normal na ang blood sugar ko. Pangalawa, ang blood pressure ko. Na yung dalawa ay ang kanang duha ay nag-borderline na. Nandun na sa borderline na yung sugar at saka yung blood pressure. Kaya kinakabahan na ako nung time na yon. At medyo sumikip-sikip na yung dibdib ko dati. At saka yung mga importanteng lab test ko ay nag-normalize na rin. Pangalawa, nabawasan pa timbang ko ng 10 kilos within 3 months. From 68 papuntang 58. So naglalaro na lang ngayon, 58 to 60 kilos yung timbang ko. Nasa gitna siya ng BMI or below. Actually, below siya. Ang tanong, mahirap ba yon? Nahirapan ba ako? Ang sagot ko, hindi. Na-experience ko yon. Bakit kaya? Kasi enough na yung kaalaman ko. Enough na ang kaalaman ko nung ako ay nag-start. At kumbinsido na ako na yon ay gagawin ko. During that time, wala akong low carb and fasting community dito sa area ko. Wala. Ako lang nag-experiment at nakaya ko naman sa awa ng
Panginoon. At ang isa din sa mga advantage na aking naramdaman ay sa palagay ko, mas lumalakas ako ngayon compare dati. Yun nga, kasi di ba, nabawasan ako ng timbang 8 to 10 kilos. Nandiyan na naglalaro yung timbang na nagbawas since 68 kilos, naging 58 to 60 kilos na yung timbang ko. Pinakamataas na yung 62. Pero usually mga 60 lang talaga hanggang 58, 60 lang talaga. Nung malakas ako, nasubukan ko nung nagbakasyon kami sa mga taga Malboal dyan. Nung nagbakasyon kami ng kapatid ko, tumakbo kami papuntang Batad-Batad, hindi na kami huminto. Diniritso na namin yung Batad-Batad sa unahan ng eskwelahan na walang hintuan. At kayang-kaya naman namin. So, ibig sabihin, lumakas din kami. So, yun ang isa sa mga nakita na yun pala. At hindi namin nagawa yun dati. At saka yung basketball. Sa basketball, kaya ko na makipaghabulan sa mga bata. Bakit ko ito ginagawa? Ang pagkukontent, pag-a-advocate nitong lifestyle. Una kong dahilan na sana mabawasan na yung pamilya na maka-experience doon sa na-experience namin ng aming pamilya. Yun nga, yung nagkasakit yung father ko na stroke. Ang kalaban lang talaga natin dito sa ginagawa natin, lalo na yung pag-advocate natin, ay ang kulang sa kaalaman at suporta sa mga tao na nakapaligid natin, community natin, o even mga kaibigan natin. Hindi pa ganun sila ka-kumbinsido. Ito pala yung sagot. Ito yung sagot ko eh. Patuloy lang tayo, ako mismo, na i-share kung ano yung experience ko. Kahit alam naman natin na ang sakit na diabetes ay resulta sa pagkain ng matamis, carbohydrates, yung kanin mismo. Sa mga gusto sa mga gustong pag-aralan yung lifestyle natin, mayroon tayong group sa Facebook, Malboal Cebus. Okay, welcome tayo dyan lahat. Sino yung gusto, we are willing to guide you. Nandiyan din yung ibang admin. Please subscribe na rin sa ating YouTube channel. Itlog po, available itlog. So order lang ta online sa Tadang Fresh Egg dito sa baba. Utang na mo ang link. Sinong gusto mag-order, you are free to order. Di bali, kaning atong gibuhat, ato mo ning gipangayo ni Lord through His guidance. So tuloy-tuloy lang ta. At tanan na mga hamon sa atong kinabuhi. Pag kita'y magtinabangay, kayang-kaya natin yan. Let's fight!